Para po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon, dadalhin ko po kayo sa aklat ng mga Juan, John chapter 15, at atin pong titingnan sa John chapter 15 ang tatlong bagay. Ito pong tatlong bagay na ito nating titingnan, ito pong John 15 ay hindi na po bago, ito po ay makailang ulit na po natin na pagtutuunan ng pansin. Pero gusto pong balikan ang mga importanteng nakasaad dito sa ating ikapagpapala. Ang sabi sa verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay kasama si JB. Amen, JB? Basa ka rin ha. Ano nga ang sabi dyan? You have not chosen me, but I have chosen you. Tuloy, laksan. Wow! Ito po ay sinabi niya sa mga alagad, pero ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi ikaw ang pumili sa akin, James, sabi ng Panginoon sa iyo, kundi ako ang pumili sa iyo at ikaw ay aking itinalaga, ordained, upang ikaw ay humayo at magbunga, upang ang iyong mga bunga ay manatili, at ano man ang iyong hilingin, James, sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa iyo ng Ama. Wow. So yan po yung sinabi ng Panginoon, hindi kayong pumili sa Kanya, kundi siyang pumili sa iyo. Tanong, meron ka bang karapatang piliin ng Diyos? Meron ka bang wisdom na piliin mo ang Diyos? Wala hong tao na kusa niyang loob na sasampalatayanan ng Diyos maliban kung siya ay pinili ng Diyos. Ang palad niyo kung pinili ka ng Panginoon. Ibig sabihin ng pinili, maraming pinagpilian, hindi ho ba? Ikaw ay isa lamang sa chosen few na pinili ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, doon pa lang sa katotohanan yon, na alam mong pinili ka ng Diyos para sa Kanya, doon pa lang araw-araw, magse-celebrate ka eh. No? Sumali ka ng beauty pageant, di ba ikaw ang napili? Okay lang. Pinili naman ako ng Diyos eh. Di ba? Okay. Tatlong bagay. Ang sabi dito, pinili ka para magbunga. So, ang title po ng message natin ngayon ay Be Fruitful. Ano po yung title natin? Be Fruitful. So, titinan po natin ang tatlong bagay. Unang-una, the identification of the fruit. Secondly, the importance of the fruit. Thirdly, the inducement of the fruit. Paano mamunga? How to induce. How to create fruit. Okay, so, ano po yung unang point ko? Nari? The identification of the fruit. Sabi ng Panginoon, magbunga ka. Ano po ba yung bunga, Panginoon, na nais mong makita sa akin? Ayan po yung unang-unang sinabi ng Panginoon after creating men and women, after creating Adam, be ye fruitful and multiply. So mamaya maintindihan po natin bakit napakahalaga ng bunga.
Okay. So ano po muna yung bunga? Nagbigay po ako dati ng 4G. Kung natatandaan nyo, bilisan po natin yung 4G na binabanggit sa bunga sa Bible, sa King James Version. Unang-una po, na bungang binanggit po natin ay Romans 6:22. Ano po yung isa-summarize ko po yan mamaya in one word. Sa Romans 6:22, ang sabi po dyan, "But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit." What is that fruit? Letter G. Godliness. Holiness po nakalagay dyan eh. And the end, everlasting life. So unang-una pong bunga makita sa'yo, banal. Ngayon, pinili ka ba ng Diyos? Anong palatandaan sa pinili ng Diyos? May bunga. Anong bunga? Godliness, number 1. Pag walang godliness, walang bunga, hindi ka makapagbunga, baka hindi ka pinili. So, unang mapapansin po ang tao, pag sumampalataya sa Panginoon, biglang nagbago. Dating mataray, ngayon mataray-taray na lang. Meron pa rin. Until finally, hindi na talaga mataray. No, JB na? Sabi ni JB, hindi na mataray si JB? So, pangalawang binanggit sa Bible na immediate din, na makikita nyo, sa Hebrews 13:15. Hebrews 13:15. Ano yung bungang binanggit dyan? "By Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name." The fruit of? Hindi pa. Palibasa ay giver ka. Gratefulness. 4G nga eh. Ngayon po may 5G na. Okay? So nakita po yung word na fruit sa Bible, no? Ang tao po nakakilala sa Diyos, ang bukang bibig, buti, salamat na lang nakilala ko ang Panginoon. So si Ernie po ay hindi makakadalo ngayon dahil po siya ay sumemplang sa motor at pinakita niya po yung sugat niya sa paa. Buti na lang, salamat sa Diyos. Di ba? Walang naputol na paa. No? Pwede sana nasa ospital siya ngayon. Pwede nabagok ang ulo niya. Pwedeng nasa bahay lang siya ngayon at nagpaalam po hindi siya makakarating. At pinakita po yung sugat. Nasa GC po namin yung sugat eh. Parang ang dami naman nata ng sugat na yun. No? Ang Kristiyano, kapag na-aksidente, naputol yung paa, salamat, meron pang isa. Di ba? Wala yung isa pa. Ayaw ko na mabuhay. Salamat, may isa pa. Kung dalawa yung naputol, salamat, may kamay. Ay, wala na akong pa. Gusto ko na mamatay. Paano kung naputol yung isang kamay? Ay, salamat, may isa pang kamay. Naputol yung isang kamay. Salamat, may ulo pa ako. Puro salamat eh. Naputol ang ulo. Hindi na makasalita. Pag naputol ang ulo, hindi na pwedeng ibalik, di niya madadampot eh. Wala nang kamay eh, no? Alam niyo ba may nangyari yan? Meron pong pinutulan ng ulo sa isang Muslim country at meron pong dumaan, kapuputo lang, dinampot niya, binalik niya yung ulo, nabuhay. Pwede pala yun. Nagpapatotoo po yung tao. Pinutulan siya ng ulo sa Muslim country, binalik, nabuhay. Pwede ho pala yun. Ano palagay mo, Tikboy? Try kaya natin. Siguro may sandali lang, ano? Sino makapagpapaliwanag, no? Sandali lang ba yun? Pag tumagal ng konti, hindi na pwede. Dapat pagkaputo lang, balik agad, no? Di ba? Okay, balikan natin. Gratefulness. Sino sa inyong paladaing? Hoy! Hindi mo nakilala ang Diyos. Alam mo man dapat sa'yo, impyerno ka eh. O ngayon, hindi ka na nga pupunta sa impyerno. Hindi lahat salamat. Naghihirap ako. Salamat! Hindi ako pupunta ng impyerno. Mainit ang panahon. Salamat! Hindi na ako pupunta ng impyerno. Yung katotohanan na lamang na hindi ka na pupunta ng impyerno, mag-rejoice ka araw-araw. Amen? Amen, Mercy?
Talaga na sila ka nangiti, nakilala niya si Lord. Sa langit pupunta. Di ba? Another bunga na meron sa Bible. Okay? Ang isa pong bunga na meron sa Bible, yung bilanggit ni Alexa kanina, yun po yung matatagpuan natin sa Philippians chapter 4, verse 18. Sabi po sa verse 18. Philippians 4:18. Hindi 19. 19 yung nasa baba, ano? Yeah, but I have all and abound, I am full, have received of Epaphroditus. Okay, so ito pong bagay na ito na siya tumanggap, okay, na mga kaloob, sabi po ni Paul sa verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ano po yung fruit na binabanggit dito sa atin pong topic? Yung binanggit mo, Alexa, kanina? So, yung bunga ng mga tao, naging generous sila. Ang pinatutungkulan po dito, yung mga Philippians na mga Christians, na sa kabila ng kanilang kahirapan, nagbigay sila. Generosity is a state of the heart. Na kahit wala ka, nagbibigay ka. Sinisikap mo magbigay, yun po yung generous na tao. Okay? So, generosity, kasi nakilala mo ang Panginoon, restored ka sa prosperity mo, nagkaroon ka ng panibagong kaisipan, kasi kang prosperous na tao, kaya magiging giver ka. Okay? So, ano po yung pangatlo? Generosity. Kasi naging prosperous ang mindset niya, hindi siya naging pobreng tao. Okay, pang-apat na letter G, to complete the 4G, is yung pumatatagpuan po natin sa Matthew 13:23. Yung mga salita ng Diyos na nahulog sa mabuting lupa, ang sabi dito ay nagbunga. Ang sabi dito ay Psalm 100, Psalm 60, and Psalm 30. Ito po yung mga nadadalang kaluluwang nabibilang. Pero meron pong ibang version po yung ibig sabihin niyan, it's about prosperity ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Okay? So ganun pa man, we interpret it as gusto ng Panginoon mag-multiply ka dahil mabunga ka, may nadadala kang kaluluwa sa Panginoon. Okay. Kailan po huli kayo nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Kailan po yung naghuli kayo nag-attempt? Kahit hindi nyo nadala, pero nag-attempt po kayo. Missioneran kayo ng gospel. Amen? Si Alex, saan? Kapitbahay nyo. Doon sa probinsya. Ang hirap umattend noon dito. Ang layo, no? Okay. Gusto ko lang i-highlight si Mercy. Yung po yung umaatin ng Bible study lagi sa atin. No? At natutuwa po siya nakikinig ng salita ng Diyos. Pero last time, doon niya naintindihan ang kalooban ng Panginoon sa kanyang kaligtasan. Kaya pag tinanong niyo siya, Mercy, alam mo kung saan ka pupunta? Sa langit. Pag merong tumanggap sa Panginoon na nakaintindi ng kaligtasan, the heaven is rejoicing. So praise God for Melvic sa kanyang pagpunta sa bahay. At yun ang time ni Mercy. Ano? So, kailan kayo huling nagdala ng kaluluwa sa Panginoon, ikaw, James? Kailan? Ako po ay nagkaroon ng 2 funeral services ngayong week na to. Ang daming tumanggap. Kung hindi man totoong tumanggap, at least, nagdala ako ng kaluluwa sa Panginoon. Nung una po kasama namin si Joanna. No? Tapos nung pangalawa, ako na lang mag-isa. 2 sunod. Ano ba yung Sabado ba isa? Saturday, no? Mas pala. Okay. Kailan kayo huli nagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Walang sagot? Okay, baguhin ko yung tanong. Kailan ka huling naglayo ng kaluluwa sa Diyos? Ayaw mo sumagot sa primerong tanong eh. Kailan? May nilayo ka sa Diyos? Naku, ang sabi ng Bible, pagka ikaw'y kinatitisuran, mas mabuti pang talian ka ng batot, ihulog ka sa tubig eh. Sa lumang buhay mo, Okay, yun po yung 4G.
Isa-summarize po natin ano po yung bungang sinasabi ng Bible. Okay? The identification of the fruit. Ang gusto ng Panginoon, magbunga ka. Ha? So yun po yung mga valid na mga fruits na binanggit natin, but to summarize it in one. Okay, are you ready? Verse 4 of John 15. 4 and 5. So wala po ang aking mag-inat, yung pinapagod magluto. Nandiyan pa sila na? Wala pa si Ora? Wala pa. Mukhang ang sarap ng niluluto ni Ora. Kanina pa yung umaga eh. Maagang-maga nagpunta ng Pure Gold. Kahapon pa yung namalengke yung mga yan si Negreta sa ano eh. Baka susunduin. Oh. Okay. Summarize natin ha. Okay. Tingin po kayo dito sa harap. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in the vine. Walang magiging bunga, maliban sa kayo ay naka-abide sa vine. Saan manggagaling yung bunga? Saan? May kausap ba ako? Sa vine. Vine galing. Sino yung vine? Si Lord. Sinabi niya, I am the vine. You're the branches. You cannot bear fruit except you abide in me. So ano yung bunga pala? Ano yung bunga? Ha? Oh, tapos na yung kanina. Isa-summarize ko nga eh. Fruit of what? Okay, okay, doon sa mga logical, asan dito yung mga logical natin? Hello? Kung si Christ ang vine, dumadaloy sa branch, ano yung bunga? Ha? Ano no? Si Kristo ang bunga. Dumaloy sa'yo. Christ-likeness ang bunga. To summarize it all. Nico, ang end game ng Christianity, makita si Kristo na bunga. Sinabi ko kanina, pag walang Kristo makita sa buhay mo, walang Christianity. Before the world began, I chose you to manifest me into your life. Kaya kung walang manifestasyon ni Kristo sa buhay mo, failure ang pagkakapili ng Panginoon sa iyo. Alam niyo yung bunga, summarize. Si Kristo, hindi lang kabanalan, the totality of Christ. Yun po yung pinag-uusapan natin kanina, message ko nung nakaraan, alam ko hindi yun natatandaan yun. Yung nakarang message ko, 2 weeks ago, tandaan niyo pa po ba? Last week nga, baka hindi yun natanda eh. 2 weeks ago, anong message ko ninong babes? Ha? Ano? Paglakas. Ano yung message ko nung bago ako nawala, bago ako na-rapture? Tungkol kay? Sino yung kwento ko nung nakaraan? Mephibosheth. Ni-restore ng Panginoon yung kayamanan ni Mephibosheth. Yung lahat ng nawala sa kanya, sabi ni David, ibabalik ko sa'yo. Binalik kita sa palasyo. Binalik ko kayamanan mo. Wow! Yan ay picture ng Christianity. Ibabalik ng Lord kung ano ka dati sa paraiso. Nung bago nagkasala, binalik ng Panginoon 100%. Banal ka, may dominion ka, makapangyarihan ka, at masagana ka. Ikaw may-ari ng paraiso eh. Nakuha nyo? Yung binalik ng Diyos sa'yo, restoration 100% ng paraisong buhay. Ngayon, layuan natin. Bago ka dumating sa paraiso, saan ka galing? Bago tayo dumating sa mundo, saan tayo galing? Sa trono ng Diyos. Kaya binalik tayo sa trono ng Diyos. We are back to the throne, seated on the throne in Christ. Ephesians
2.6, alam na alam ni ano. Oo, alam mo si Alexa, yung umubos ng jacket ko rito eh. Pag nakakasagot, pinibibigyan ko ng jacket yan. Sa sunod, cellphone. Naintindihan nyo, Kevin, saan kayo galing dati? Saan kayo galing? Sa trono ng Diyos tayo galing, binalik na lang tayo. When Christ returned to the throne, He brought us back to the throne! Wow! Amen! Sana mag-amen kayo pag sumigaw ko ng amen. Amen! Yo! Para nag-react naman kayo sa message ko kung amen kayo. Di ba? Ibig sabihin ng amen, tinatanggap nyo. Kung hindi nyo tinatanggap, sabihin mo, inyo. Amen! Okay. So alam na natin kung ano yung bunga. Kasaganaan, isa yon. Hindi kalooban ng Diyos ang Kristiyano ay umiikot-ikot. Naghahanap ng lungga ng ahas. Kung anong madudukot. Sabi ng nanay, anak, huwag niyo sayangin ang pagkain. Alam niyo ba kung saan lungga ng ahas ko pa kinuha yan? Kaya daw mahirap ang buhay. Ay, yun ang kinalakihan mong buhay, mahirap eh. Hindi mahirap nga ang buhay. Hoy, binalik na ng Diyos ang kasaganaan sa buhay ng Kristiyano. Binalik na. Aware ka? Hindi. Amen? Okay. Mamaya paliwanag ko kung bakit Ang gusto ng Diyos, may pakita natin sa mundo kung sino ang Diyos. Nung nilalang ng Panginoon si Eva at si Adan, nilagay sa paraiso, sila ay extension ng Diyos. Ang unang Diyos sa mundo ay si Adan. An extension of God. Nahulog sa kasalanan, lumipat ang pagiging Diyos kay Satanas. Bumalik si Kristo, binawi ang pagiging Diyos, binalik sa atin upang maging representasyon ng Diyos. We're back to who we are, created in the image of God. Kaya nga godly created in the image of God. May pagka-Diyos tayo. Hindi yung pag naglalakad ka, para nga nung kayuko-yuko, nangitag, usakad ako. Bakit daw yung muyuko-yuko, naghahanap daw ng isang pera? Ha? Amen? So, huwag natin kalimutan, mamaya tatawagin ko si Jong at saka si Irene. May magandang mga patutuyan sa buhay nila. Lalabas na ba sa August, sa birthday mo yung iyong pinapangarap? Ba, kita mo natanggal sa trabaho yan. Di ba? Natanggal sa trabaho yan. Okay, mamaya right after ng message, pag nag-pray tayo, tawagin natin sila sa kanilang testimony. Okay? Nagbago po kasi ako ng mga teaching sa Bible study ko ngayon Matapos kong ma-assure sa kaligtasan yung tao, ang una kong binabakbakan yung tinuturo ko lagi ngayon. Lalo na po yung restoration. Pag inisip kong mahirap ang buhay, mahirap talaga buhay mo. Pag inisip kong magulo buhay mo, magulo talaga buhay mo, inisip mo Pero restored ka na sa buhay na mapayapa, masaya. Diba? Tingnan niyo po yung kaharian ng Diyos na kanyang ibinaliktad sa atin. Binalik sa atin. So, ibalikan po natin Romans 14:17. Ano po yung kaharian ng Diyos nating ginagalawan ngayon? Ang sabi po ng Biblia, for the kingdom of God is not meat and drink. Wala itong pinagdidibatehan kasi sa mga bawal na pagkain, bawal na inumin. Pero ang sabi po ni Paul, ang kaharian ng Diyos ay may kinalaman sa kabanalan, kapayapaan at kagalakan in the Holy Ghost. Yung sino mang nanonood at nandyan hindi tunay nakakaranas ng kagalakan sa puso niya, baka wala ka sa kaharian ng Diyos. Mapayapa, masaya ang nasa kaharian ng Panginoon. Restored na ang kingdom sa atin. Hindi ho tayo binalik sa paraiso, pero yung paraiso binalik sa puso natin.
Okay? So sa last point po, malalaman natin paano mararanasan. Okay? Okay. Ngayon, pakita po natin sa John, bakit mahalaga ang bunga? Bakit mahalaga ang bunga? Okay? 4 na bagay. Number 1. Verse 16 of John chapter 15. Nandiyan po yung unang dahilan bakit magbubunga ka eh. Sino pong tumulong na magsasabi, bakit kinakailangan ka magbunga? Bakit? James, bakit? Uy, James, bakit? Ba't kailangan ka magbunga? Ano sabi sa Bible? Ano sabi ng verse? Kasi ikaw ay pinili. Itinalaga. Para ano? Magbunga. Kailan ka pinili? Uy, alam. Ibig sabihin, kaya ako nasa mundong ito, I am predestined. It has been predestined before the world began, chosen by God before the world began, that in this life, RB, magbubunga ka. Makita si Kristo sa iyo. Ang kasaganan, ang kapangyarihan, at ang kabanalan. Ang sakit ng ulo pag inisip mong pinili ka pala at di ka ba nagbubunga? Eh yung pagkapili ng Panginoon sa'yo, predestined before the world began. So defeated ang purpose ng Panginoon sa pagkapili sa'yo. Number 1, 4 po yan, predestined purpose. Tingnan po nyo sa Ephesians 1:4. JB, tingnan mo, basahin mo JB ha. O JB, ikaw magbasa. Dali. Okay. Amen? Amen. Sabay-sabay natin basahin. According as He had chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Anong palatandaan sa pagkapili sa'yo? Chosen before the world, that you should be holy and without blame. Pastor, paano ko malalaman na pinili ako ng Diyos? Pinili ka ng Diyos para maging banal. Kung hindi ka banal, di ka pinili. Maliwanag po ba? Amen? Yun, nasagot kahit papaano. Kahit pilit eh. Pangalawang dahilan. Pangalawa, ito mabigat to. Pangalawang dahilan. John 15:8. Meron pong dalawa dyan. Yung isa, 16, di ba? Sa 8 may dalawa. Balik tayo sa 16 mamaya. Yung pang-4. Dito sa 8, dalawa. Sa 16, dalawa din. Okay? Anong sabi sa verse 8? Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ano sa palagay niyo dyan? Bakit kinakailangan ng bunga? Ba't mahalaga ang bunga? Anong unang nakita niyo? Glory. Ano yung pangalawa? Disciples. Number 1, proof of conversion. Proof that you are chosen. Predestined, chosen, to bear fruit. Napakahalaga. Pangalawa, proof na totoong na-convert ka. Kasi ang taong hindi converted, hindi pwede magpakita ng Christianity. Mahirap. Hindi pwedeng i-manufacture ang kabanalan. Hindi pwede. Morality, yes. Nagsisikap sila maging mabuti, walang bisyo, di nagsasalita ng masama, di nagkukurap. They're trying to be morally upright, but they cannot be holy. Okay, ulitin ko ha. Rafi ha. Ang pag-iwas
sa masama, hindi nangangahulog ang banal ka. Maraming umiiwas sa masama, pero hindi sila banal. Pero kung banal ka, umiiwas ka sa masama. Maraming hindi nagsusugal, hindi nagiinom, hindi nagbibisyo, pero hindi naman sila banal. Kasi ang kabanalan ay minamana galing sa Diyos. So ngayon nalaman mong banal ka, na-convert ka, naging Kristiyano ka, nagpapakabanal ka, kasi banal ka na. That is the difference. Alam niyo ba kung bakit? Proof ito ng conversion? Tapatan tayo, tingnan ko sa mata. Ang sasama kaya ng ugali natin? Kasalanan kaya ang gusto natin? Tama o tama? Tama. Mga rebelde tayo eh. Pinahintag ko kanina yung tayo kasama, kabulok, di ba? Ang tawag ni Paul sa atin, body of death. So hindi natin kaya maging banal, sa totoo lang. Hindi natin kaya yun. Bunga to ng Panginoon sa atin. Yun ang bunga na binabanggit. Bunga ng kabanalan, kapangyarihan. Wow! Malinaw? Nakakadalwa na tayo. Ano yung una? Predestined. We are predestined to bear fruit. Pangalawa, proof that we are chosen, converted, ng pagiging disciple. Nakita niyo? Okay. Pangatlong bagay, kunin muna natin sa 16 uli. Wow! Ang ganda ho nito. Itong pangatlo, napakaganda. Ano sa palagay niyo bakit mahalaga ang bunga? Sa verse 16. John 15:16, hindi John 16:15. Analyze natin, natutuwa ako, nakakasagot kayo eh. Ako mga smart talaga itong mga members sa Life of Grace. Okay, amen? Okay? Ano sa palagay niyo? Para lahat ng hihilingin mo, ibibigay niya? Oo, sarap ng ganun, no? Lahat ng hinihiling, binibigay. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, naman ang hilingin mo sa pangalan ko, bibigay ng Ama sa'yo. Sino may gusto ng ganung buhay? Lahat ng sinasabi sa Diyos, binibigay. Amen? Amen? Anong prerequisite? Anong kondisyon? Bunga. Lord, nakita mo ha, mabunga ako ha. Kaya lahat ng sasabihin ko, sinabi mo, John 15:16, no? Lahat ng sasabihin ko sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin ng pangalan ni Jesus, napapaloob sa kanyang kalooban. Okay? Ang kasaganaan ba, kalooban niya? Of course! Amen? Kasaganaan, kalooban niya. Kabanalan. Anything para sa kabanalan, kalooban niya. Anything sa paglilingkod, kalooban niya. Anything na alam mong kalooban ng Diyos sa kabutihan, kalwalhatian, kasaganaan, kalooban niya yan. Go ang Panginoon dyan. Go, 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 go. Okay? So ang bunga ay mahalaga kasi ito ay prerequisite. Ito yung argumento, Panginoon, nakita mo, mabunga ako. Nakikita sa akin si Kristo. Okay? Nakita mo? Sabi ng asawa ko, nagbago na ako. Sabi ng mga anak ko, hindi na ako nagmumura. Bah, nagbago na ako, may bunga na sa akin. Kaya naman ang hilingin ko, pagkakaloob mo. Ano, argument to? Pangako ng Panginoon yan, hindi niya pwedeng baguhin yan. Kaya kung may bunga ka at mabunga ka, nakikita ang Diyos sa'yo, ano man ang hilingin mo? Sabi ng Bible eh. Okay? Magpakabunga po tayo. Nananalangin po tayo na tayo lilipat parang Sunday school, wala po dun sa gilid o sa sulok. Meron ba ditong foreign sa may harap? May foreign ba dyan? Diyan sa harap, para tatawid lang yung mga bata. Wala. Sunday school. Oh, pero may titira. Para pagka Sunday, tatawid lang sa kabila. Saan?
Baka naman mahal yan. Ngayon ka lang nagsabi ah. Okay, alam niyo na. Oh, mga Sunday schoolers. May electric fan? Isa lang, bilhan natin ng electric fan. Para namang sinasabi huwag nang gamitin. Okay, so answered prayer tayo. Inumin lang naman ang ahati doon no? Dennis, tubig lang naman inumin, no? Okay, so answered prayer tayo. Dapat mamaya natin pag-uusapan yan Sabi ko kasi, toto mo, hindi pa tayo nananalangin. Nananalangin naman tayo noon pa no? Ng Sunday school room sa mga bata. Pero we are praying na talaga makalipat tayo para po ibabalik natin sa morning service tayo. Tapos yung po mga praise and worship team, pwede po matulog ng Sabado, provided sila ng pagkain doon. Tapos bawat isa, bibigyan pa natin sila mga masahista para condition sila. Okay, amen? So answered prayer tayo, lilisin natin. Kailan tayo, maya, mag-usap tayo. Preaching to ha? O answered prayer ka agad ano man ang hilingin, ipagkakaloob ng Diyos. Okay? Okay? Kailan ang huling sinagot ka ng Panginoon sa prayer mo? Ibig sabihin, mabunga ka? Amen. Amen. Mabunga siya. Mabunga. Mabunga siya. Mabunga. Available pa kaya next week yung unit mo? Amen. Amen talaga. Okay. O pangapat na the importance of fruit. Okay. Verse 8, balikan natin, 15:8. Yung binanggit nyo kanina. Herein is my Father pleased. Letter P, 4 na P. Number 1, predestined to bear fruit. Number 2, proof of conversion that you are chosen. Number 3, power prayer. Power prayer. Napaka-power ng prayer mo. Kung kayo hihingi ng prayer request, doon kayo hihingi sa mga taong mabunga. Alam mo, nagbubunga. Nagdadala ng kaluluwa sa Diyos. Mga giver at mga generous sa gawain ng Panginoon yan. Yan ang mga mabubunga. Yung talagang nagsisikap sa buhay nila talaga na maging banal sila. Yan ang mabubunga. Ang prayer ng mga yan, talaga namang zwing! Sagot agad ng Panginoon yan, timo? Nagsagot agad ng Panginoon, no? Di ba? Okay. Pangapat, ito yung mahalaga sa lahat. Herein is my Father glorified, the pleasure of God. Okay? Huwag na po nating tingnan ng Diyos, minsan pumunta po sa isang puno ng igos upang, sabi doon, siya'y nagutom. God was unhungered, ang sabi doon. Pumunta siya upang makakita ng puno ng igos. May bunga, wala siya nakitang bunga. Ano kanyang ginawa? Isinumpa niya ang puno ng igos kasi walang bunga. No, kanyo? Simula ngayon, wala na makikinabang sa'yo. You frustrated me. You frustrated me. Okay? You displeased me, sabi ng Panginoon. I ordained you to bring forth fruit. You've been a Christian for so many years and I don't see any fruit. Kaya, ang mga taong walang bunga, hindi po prayerful yan kasi alam nila, mawalang kwenta prayer nila Ba't pa mananalangin? Paikot-ikot lang naman yan. Go by the flow na lang tayo. Go by the flow na lang. Di ba? Pero kung kayo po ay talaga nagbubunga, mainit po kayo manalangin at ang dami niyong sinasabi sa prayer na gusto niyo makita sa buhay niyo para sa pamilya niyo, sa mga anak niyo, sa iglesia niyo, sa bansang Pilipinas. Maalab, mainit ang mga panalangin natin. At nalulugod ang Diyos sa ating buhay.
There's just one thing before the eyes of God that pleases Him. When He see His glory, when He see His manifestation here on earth sa Kanyang mga anak. Alam niyo po ba sa dinami-dami ng tao sa mundo? Ang mata ng Diyos nasa atin, naghahanap ng bunga. Hindi naman siya pwede maghanap ng bunga sa mga hindi Kristiyano, wala siyang aasahan doon. Sa atin siya naghahanap ng bunga. Okay? Alam niyo po ba gano'ng kahalaga ang bunga? Number 1. Number 2, proof of conversion. Ang sabi po, malalaman niyo sila sa kanilang bunga. Kaya pagdating ng araw, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero ang sasabihin ko, hindi ko sila kilala. Nakuha niyo yung point? Mga agsilayo kayo sa akin kasi walang bunga eh. Alam niyo po ba, sa huling araw, marami pong tinatawag ng mga mockers in the book of Jude. Ang mockers, mga false teachers. Ginagamit po nila ang gawain ng Panginoon for their own belly. Sa kanilang mga pita ng laman. Yan po yung karakteristik ng end times. Ligligan po ngayon sa kapanahon na natin. Salamat sa inyong panalangin na natili ako nakatayo upang mag-alay ng buhay ko at mabuhay ng banal sa inyong harapan at ng aking pamilya. Daming pastor, nawawala na po sa linya. Ang iba naandun pa pero mali po tinuturo. Dalawa lang ho naman yan eh. Pag hindi po nagtuturo ng kabanalan ng church, lalayo ho kayo. Di ba? Lalayo. No? Okay, dadako po tayo sa pangatlong point. Balikan po natin, kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Diyos masaya kapag nakakakita ng manifestasyon niya dito sa lupa. Mga tao nagpapakabanal, tuwan-tuwa po ang Panginoon doon, sa gitna ng mundong makasalanan. Amen? Be ye fruitful and glorify God. Be ye fruitful and glorify God. We exist for one thing, to glorify God. Meron pong nagpadala sa akin ng message dati, yung power bell pa, pocket bell. Pastor, punta ka dito, magpapakabatay si so and so. Bigla po akong tumakbo. Bumuelta ako, may lakad po kami, bumuelta ako. At pagdating ko po doon, nandun po yung magpapakamatay. Siguro, ina-expect ng mga taong nakapaligid sa kanya, aaluin ko siya. Uy, ba't ka magpapakamatay? Ano naman ganun, ano bang problema mo? Akala niya, pero hindi ko yun ang sinabi ko eh. Sabi ko, magpapakamatay ka ba? Aba, kung hindi ka na masaya sa mundong ito, hindi kita pipigilan. At kung wala na rin kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo rito sa mundo, aba, ano pa, nandito ka, nung saysay ng buhay mo rito. May I have your eyes on me now, please? Kung ikaw ay nabubuhay na walang kaluwalhatian ng Diyos sa'yo, you're as good as dead. Ulitin ko. If God is not honored in your life, you're as good as dead. These people who don't mind and who don't care about honoring God, they are as good as dead, though they are Christians. Yan po yung dahilan kung bakit nilipol ng Diyos ang sanglibutan panahon ni Noah. God saw no glory on the earth, only in the life of Noah and his family. Naman niya? Ano yung sinabi ko ulit, Kevin? If God is not glorified in your life, you're as good as dead. Come on, be fruitful and give God the glory. Manifest Christ-likeness. Give God the glory. Sa ating buhay, sa ating mga pananalita, sa ating mga kilos, ipakita natin si Kristo. Amen? Ang unang witness, kasama mo sa bahay. Nabibless bang kasama mo sa bahay sa'yo? Nakikita ba si Kristo sa'yo? Amen? Okay, so finally, dumako po tayo sa, Pastor, paano ko ba ipapakita si Kristo sa buhay ko? Nandyan din po. Balikan natin sa verse 4 and 5. John 15. Last point. Hoy, last point na tayo. The inducement. To induce. To create.
to make it happen. Anong sabi sa verse 4? Abide in me and I in you. So ano pala yung paraan para mailabas natin ang katotohanan ng ating restoration? Okay, abide in the vine. Verse 5, tingnan natin. I am the vine, you're the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Meaning to say, ye cannot bear fruit without abiding in the vine. Paano po mag-abiding in Jesus? Do you know how? Anong ibig sabihin po ng abiding in the vine? Constantly abiding, Jesus is mine. He'll never make you lonely. Whispers oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Paano mag-abide sa vine? Sino would like to guess? How abiding in the vine is done? It is also reflected in verse 7 of that same passage. John 15 verse 7 says, abiding with Jesus is abiding with the words. If you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be given unto you. Ano pala ang abiding in the vine? Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, mga kapatid. Balik tayo. One of the greatest commandments in the Bible. One of the greatest. Teka muna, ano yung the greatest? Tumingin ka agad kay Yana eh. Si Yana titingin kay Nico. Si Nico titingin sa akin. What's the greatest commandment? Love God with all your heart. And what is the greatest sin, Jong? Breaking the greatest commandment. If you don't love God. But one of the greatest commandments in the Bible is Joshua 1:8. Do you know how important is that verse? Do it day and night. Abiding in the vine, to create fruit, is by meditating upon His Word. Okay, ngayon, ituturo ko po sa inyo for another time, ano po yung meditation, ha? Di ba sabi ko po, pag sinabing meditation, pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, paggugunam-gunam, yan po yung mga word yan eh. Pag ninilay-nilay, 4 na words ang binanggit ko. Minamalas-malas, 5. Parang ganito po yun, di ba? Binanggit ko. Pag nagbubulay-bulay ka, yung salita ng Diyos, tinitinulat ng anggulo. Ganda naman ang salitang ito. The Lord is my shepherd, I shall not want. Grabe. Lord, pag shepherd pala kita, hindi na pala ako mangangailangan, may contentment pala ako. Pagdating sa verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. Lord, grabe, you make it me to lie down in green pastures? Verse 3, He leadeth me beside the still waters. Lord, grabe. You're my shepherd, Lord. And I am so contented in this life. That is meditation. I am focusing my mind. And I am verbalizing the Word of God. This book of the law shall not depart out of your mouth. You say what you believe. You pronounce it. You declare it. Yan po yung pagbubulay-bulay. Binabanggit yung salita ng Diyos. Habang nagwawalis, Lord, talaga salamat, grabe. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo, Lord. Pinuprovide mo yung pangangailangan ko.
Sakay ka sa sasakyan, Lord, salamat ng marami, iniingatan niyo po ako. Salamat, Panginoon, ang dami na aksidente, pero salamat, ingat-ingat niyo po ako. Lagi mong binabanggit ang Diyos sa pagbubulay-bulay. At pag sinabing pagbubulay-bulay, kaya mahalaga po yun. Ito na po yung point, ha? Ito na po yung point. Doon mo ipinapahayag ang mga paniniwala mo. At ang sabi po ni Jesus, mamaya magte-testimony si mag-asawa, kung ano yung pinaniniwalaan mo, sinasabi mo sa pagbubulay-bulay mo, nangyayari sa buhay mo. Nakuha niyo po yung point? O ngayon, kaya hindi nangyayari ang mga bagay-bagay na pinapangako ng Diyos, ang sarap pakinggan, ang sarap makinig ng preaching, ang ganda! Wow! Pero pag hindi mo pinagbubulay-bulayan, hindi naman mangyayari sa'yo. Nakuha niyo? Meditate day and night that thou mayest observe to do. So hindi siya magagawa, hindi siya mangyayari sa iyo, Chris, kahit anong gawin mo. Bali-baliktad. Hindi mangyayari sa iyo yung salita ng Diyos. Masarap pakinig, nakikinig ka, totoo yun. Totoo ang pinakikinggan mo, pero hindi mangyayari sa iyo pag walang pagbubulay-bulay. Sino dito nagbubulay-bulay na lagi? Araw at gabi ang sabi sa Biblia, laman ng puso't isip ko ang Diyos araw-araw. Binubok ako ang bibig ko, lagi kong sinasabi siya, salamat Panginoon. Kaya nga ang bunga lagi ng conversion mo, yung fruit of the lips, lagi ka nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa anuman nangyayari sa buhay mo. Amen? Okay, finally, ipapakita ko sa inyo kung paano po yung pagbubulay-bulay. Doon po natin inihahayag ang ating mga paniniwala. Kung naniniwala kang mayaman ka, doon mo sasabihin sa prayer mo, Lord, salamat, mayaman ako. Okay? Naniniwala kang binanal ka ng Diyos, Lord, salamat, banal ako. Kaya hindi ka na magsasalita ng masama kasi banal ka na Nakuha niyo? Okay now, may I have your eyes on me now, please? For this last time, please, may I have your eyes on me now? For this last time. I want you to catch this. This is an illustration of what will happen pag nagbubulay-bulay ka. Can I have your attention now? Are you with me? Stop talking to your neighbor first, okay? You face me here. Ang tao, tatlong bahagi. O ulitin ko, body, soul, and spirit. I need 3 people here, please. Again. James, Yana, please, Jar. Si Chris, mamaya. Uulitin ko lang uli. Okay, halika. Ulitin ko lang ha. Anak, diyan ka. Dito ka. Dito ka. Tama na kaming 3. Wala akong pambayad sa another extra pa Okay. Body, soul, and spirit. Okay? Ang gagamitin ko ngayon, parang ang buhay pelikula. Canvas, projector, film. Okay? Nung maliit pa kami, meron pong projector na ginagamit sa sinihan. May dalang film, ilalagay sa projector. Meron pong manual, meron pong automatic na. Umaandar na po yun Okay? Yung makikita sa canvas, yun ang piniplay ng projector. Ang piniplay ng projector, kung ano yung nilagay na film. Okay? Nung kami nanonood ng sine, na maliliit pa kami, habang ako'y nagbibinata, sa probinsya, nasisira ang projector. Yung lumalabas sa canvas, magulo. Minsan walang sound. Minsan walang picture. Dahil probinsya, yung film siguro nadadamage along the way o kaya yung projector may problema. Pero kalimitan projector. Biglang ititigil. At kapag nawala ang sound, magkakalampagan na po yung sa sinihan. Yung upuan po doon, yung kinakalampag. Sound! Sound! Nawawasak po yung mga upuan.
Oo, tanggalan po yung mga surot sa ilalim, laglagan Yung sinehan namin sa probinsya, 20 po yun nung araw, nagsimula, hanggang naging 30. Ang ginagawa pa po namin, pagpasok mo sa sinehan, dilalabas ka. Di ba? Tatatakan ka. Minsan na magkaibigan, tig 10 centimos lang ang pera nila, pare, ito yung 10 centimos. O sige, lalabas ka man. Paglabas niya, takbo agad yun sa may gilid. Itidikit po yung tinta, Di, pagdikit niya, papasok ulit siya. O, yun namang isa. So, yun po yung kakalusot. At ang nakakatuwa po ang sina nung araw, triple showing pa. Okay. So, kaya po, nag-iiba ang nakalagay sa canvas. May problema po lagi yung projector. Okay. Para makorek po yung nasa projector, huwag projector ang kukorek mo. Okay? Ang ikukorek mo ay para makita sa canvas, ang ikukorek mo ay ang projector. Huwag yung canvas. Nako mo? Ang buhay po natin, yung katawan, the external life, ay canvas lang po yan. Kung ano na magmamanifest sa katawan mo, kung anong nakikita sa buhay mo, okay? Dahil may projector na nagpapakita kung anong nanduroon. At kung anong laman ng projector, anong laman ng film, yun ang lumalabas. Listen, binago na ng Diyos ang spirito mo, ang film binago na. We are restored 100% to the glory of God, seated on the throne. We are sanctified and righteous already. Pero bakit hindi makita rito? Ang problema, ikaw, yung projector, ikaw ito You don't meditate. Yung nandito ang mind, the subconscious and the conscious level. Yung subconscious, yun yung lumalabas, hindi galing sa film. Kaya dapat yung consciousness mo, mag-meditate kung anong nasa spirit mo, banal ka, makapangyarihan ka, maayos ka, disiplinado ka, hindi ka mataray, i-meditate ng soul mo para makita dito. Pag hindi nyo pa nakuha to, ewan ko kung paano nyo maintindihan to. Nasasabutahe tayo, meron tayong program na bulok. Nasa subconscious yung bulok nating ugali. Hinubog tayo ng mundong makasalanan. Kaya ang sabi sa Bible, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin mo ang takbo ng utak mo. Tapos na yung nakaraan Patay na dapat yun. Binura na yun Pero mabubura lang yan by meditation. If you abide in me, and my words abide in you. Kaya minsan paulit-ulit tayo, patay silang plaka Di makamove on. Yan ang nagdadala ng problema sa pamilya minsan inuulit-ulit yung nakaraan. Tapos na yun Nakuha nyo? There's something wrong in your meditation. There is something wrong in the soul. The soul doesn't want to meditate the new one. If anyone is in Christ, is a new creation. All things had passed away. Behold, all things have become new. Okay? Dapat ang lumalabas sa bibig, magagandang bagay na. Kung ano yung mga nakaraan, huwag nang ibalik. Wala nang sisiyahan sa nakaraan, tapos na yun walang tigil po yan pagkasasiyahan ang gagawin nyo. Dahil pare-pareho tayo maraming mali. Amen? So this illustration is very important that I'm showing to you. Para magbago ang katawan mo at makita ang bagong buhay mo, mag-meditate ka. Abide in the vine. Abide with the word na galing dito. Ini-inform ka ng Bible kung anong meron ka sa loob para mailabas dito sa katawan. Huwag niyong gawin. Ganun ka pa rin. Ilang taon na, ganyan ka pa rin. Hindi ka magbabago pag hindi ka nag-meditate by future things. I'll do this preaching next time again for more detail. Okay? Tayo pong lahat ito. Thank you very much. After the prayer, may we have the couple, please. Jong and Irene for their testimony. Katulad ng binanggit ko last time, I've been teaching this paulit-ulit para makatch up po natin ang pagbabago ng buhay.
Ayaw naman natin ng bulok na buhay, di ba? Ayaw natin ng magulong buhay. Tayo manalangin. Ama namin, maraming salamat po. Salamat sa inyong wisdom sa mga salita niyo, Panginoon. Para magkaroon kami ng bunga, may pakita si Kristo, the end game. The end result of Christianity is the manifestation of Jesus Christ. His character, His authority and power, and the prosperity of heaven. Lord God, the principle is to abide in the vine. Nawa sa araw na ito, nag-sink in sa bawat isa, at dadamihan, hihigpitan namin, Panginoon, ang pagbubulay-bulay. At makita sa bawat araw, ang liwanag ng inyong kalwalhatian sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Tawagin po natin ang mag-asawang Jong. Dapat kanina po sila magte-testimony eh.